Ngayong sunset, hindi ka kakayanin to, ang lamig. Pero ang ganda ng landscape. For today's episode, babalikan natin ang isa sa mga lugar na nagpamulat sa aming kaisipan sa kung ano ba talaga ang kalagayan ng ating mga kagubatan dito sa Pilipinas. Taos-pusong pasasalamat sa Masungi Geo-Reserve sa pagpayag sa amin na ma-explore ang lugar mula umaga, tanghali, at gabi. Mula sa matataas na bundok, hanggang sa kasulok-sulukang gubat, ultimate dream namin na ma-document ang amazing landscapes. at incredible wildlife dito sa Pilipinas. Ako si Dennis, At ako naman si Celine, kasama ng aming mobile home na si Eli the Camper Van. kikilalanin at susubukan naming tunghayan ang lahat ng magic na meron tayo. Ito ang aming mga adventures. Magsisimula ang ating adventure sa 600-step trail ng Masungi Geo-Reserve at makakasama natin bilang trail guide si Pancho ng Masungi. Okay. Dito pa lang mag-start yung 600-step trail dito sa Masungi. Pero nakakahingel na yung pinagdaanan natin kanina mula dun sa parking. Step 1. Let's go. So dahil binibideo ko, kumukuha pa ako ng b-roll para sa vlog na to. Masasabi kong more than 600 steps to para sa akin. Uy, 100 steps na. 500 more to go. Kada hakbang, kada hingal at pagtibok ng puso, unti-unti kong naaalala yung unang beses na pagpunta namin dito sa Masungi Geo-Reserve. 2015 noon nung una kaming napadpad dito. Freelance travel writer si Celine noon at ako ay baguhan pa lang sa photography. Ang pakay lang talaga namin noon ay magsaya pero ibang experience at kaalaman ang pinabaon sa amin ng Masungi Geo-Reserve sa pag-uwi namin. For 100 steps. 200 to go. Dito sa gilid ng mga limestone, merong moss na color orange, tinatawag na rust moss kasi para siyang kalawang. Tapos sa isang crevice, merong mga pink na bulaklak, isang species ng begonia. Hindi ko lang ma-identify kung ano specific species. Ang cool lang kasi nandun yung red-orange na moss, tapos merong biglang pink na bulaklak. Ang cool din na nagtatribe sila dyan sa limestones. Tapos yung moss na ganyan, indication na malinis yung hangin. Ooh, nice. Ganda.
500 steps. Okay, so malapit na tayo sa end ng 600 steps and may na-spot si Pancho na micro snail. And kung gaano siya kaliit, you'll see sa ating footage. Ito ang masungi microsnail o Hypselostoma latispira masungiensis. Na-discover ang subspecies na ito ng mga Filipino scientists nung nag-conduct sila ng 3-year study sa masungi from 2017 to 2020. Ang masungi microsnail ay dependent sa karst o limestone environments at kumakain sila ng lichens at iba pang mga vegetation tulad ng fungi. Ang mga microsnails at snails ay nakakatulong sa pag-decompose ng mga organic matter at maging sa pagpopollinate ng mga halaman. Important food source din sila ng ibang mga hayop. Sa wakas! Di ba pala? Doon pa pala. Wow! Yes! 600 steps. Grabe, napakalakas ng hangin dito. Akala ko makapagpalipad tayo ng drone pero sa gantong lakas ng hangin, kahit ako naitutulak ng hangin, feeling ko mawawala lang ang drone natin pag sinubukan pa natin. So itatry natin bukas ng umaga. Pero ngayong sunset, hindi kakayanin to. Ang lamig. Ang lamig. Wow, pero ang ganda. Ang ganda ng landscape. Tingnan nyo. Subok tayo na mapicturean yung mga limestone na kita dito sa taas. At grabe yung hangin dito. So ginawa ko para hindi masyado manginan yung camera natin, binaba ko ng gusto dito sa sahig. Not sure kung shaky itong video na to na nakikita nyo kasi nakikita ko yung action camera natin na hinahangin din. Pero ito, binaba ko nga dito yung tripod natin para mabawasan yung hangin na tumatama. So fast shutter speed ang kailangan natin para makontra itong hangin na to na napakalakas. Ang lamig. Ayan. Bumaba na. O diba? Sabi sa inyo humahangin eh. Okay, balik tayo. Ganda nung tama ng liwanag ngayon. May pa-side lighting itong mga limestone. Kunin na natin itong mga images na to bago pa kayo bumagsak ulit. Sure kung kita dito sa vlogging camera namin pero napaganda ng liwanag ngayon. Grabe, ang ganda ng sunset.
Kahit papano, swerte pa rin ang henerasyon natin ngayon. Dahil nagawang simulan ng Masungi Georeserve ang pagbabalik ganda nitong lugar noong 1996. Ang taon kung kailan pinagkatiwala ng DNR sa kanila ang pagpapreserba at pagpapaganda ng lugar. Okay, pababa na tayo. Ginabi na tayo. Pero astig. Ganda ng sunset kanina. At nakapag-TikTok pa nga si Celine. On the way down, may mga wildlife tayong nakasalubong na para nagpapapicture pa talaga sa atin. Hi! Yes! Okay, so magdi-dinner na tayo. 9:30 na. Marami tayong ginawa today. So, kasama natin si Eli the Camper Van. Naka-park siya. Pero nag-stay tayo dito sa isa sa mga research quarters sa Masungi. Yan, pinatuloy tayo dito ng Masungi para magawa natin yung dapat natin gawin. Yun, kaya thank you, Masungi. Yes! Noodles. Kasi malamig. Ang Oh. lamig dito. Grabe. Kita nyo naman kanina, sobrang lakas ng hangin, tapos malamig pa. Then, eto. Tapos rice, of course. Kain. Good morning. Dito pa rin sa Masungi Georeserve. At ngayong araw, i-explore naman natin yung legacy trail nila. Excited na ako kasi kung kahapon dami nating nakita sa maikling oras lang. Ngayon meron tayong buong umaga para mag-explore. Dito sa Legacy Trail ay makakasama natin si Nilbert ng Masungi para i-guide tayo sa iba't ibang puno at halaman na makikita natin. At matapos nga ang 20 minutes na hike, narating natin itong temporary shelter na to kung saan inorient kami ni Nilbert sa history ng Masungi Georeserve at sa mga bawal gawin pag nasa loob ng trail. So dito na yung start ng 400 steps dito sa Legacy Trail. Easy na sa atin to. Kahapon 600 steps tayo. Easy daw eh, no? Kamusta yung 400 steps? Compared sa 600 steps kahapon, mas banayad dito. Mas ba na yan? Nakapag-practice na kahapon. Grabe, ibang part dun. Noong 2017, about 3,000 hectares ng nakakalbong bahagi ng Upper Marikina Watershed ang in-entrust ni former and late DNR Secretary Gina Lopez sa Masungi Foundation para i-conserve at i-reforest. Ito ang naging Legacy Trail. Ito yung mga una-unang itinanim ng 2017, mga nara. Tapos ngayon, meron ulit silang naitanim na mga fruit-bearing tree na native din, ang katmon. So isipin mo, pag lumaki to, tapos puro katmon. Flowering pa, no? Ganda. Dito po itong isang puno ng pine tree na ito. Kung mapapansin nyo po, yung kanyang katawan, pinaglamanan na yung barbed wire, yung alambre. May alambre po yan dito. Ito oh. Ito po yung mga
Kumbaga, dyan ikinapit yung mga bakod dati. Mga bakod po ng mga tinatawag nating mga professional squatters na palatandaang yun yung mga boundary nung kanilang nasasakupan. Lalo na po dito mamaya sa unahan, makikita natin yung mga poste pa ng semento na hindi pa namin natanggal yung mabigat. Yung mga barbed wire lang po yung natanggal namin. Kung tawagin po sa amin, tungaw-tungawan. Nakakain nga po ang bunga nito. Kagaya nito, kaya lang hindi pa po siya hinog o mature. Parang pumuputok po kasi yan kapag hinog na. So matamis po siya, kinakaya ng ibon, pwede rin po kainin ng tao. Ang ganda po niyan kapag nakabuka pa yung kanyang bulaklak. Tapos parang may mga maliit po ng buto. Parang aratilis yung texture ng kanyang bunga, ng loob. Ilang minuto pa ay narating na namin itong area na to kung saan merong maliliit na puno na naitanim na ng mga nakabisita na dito. At kung saan magtatanim din ang mga susunod na bibisita bilang pakikilahok sa goal ng Legacy Trail. Ang kagandahan dito sa ginagawa ng Masungi Georeserve ay tuloy-tuloy na pag-aalaga sa mga naitanim na hanggat saan lumaki ang mga punong ito. Balang araw mapupuno ng malalaking puno ang lugar na to at patuloy na tatawaging Legacy Trail dahil dito nag-iwan ng legacy ang henerasyon natin na ma-enjoy ng mga susunod pang henerasyon. Dito naman sa tinatawag nilang amihan ay ang pahingahan ng mga bibisita dito sa Legacy Trail. Yung pong malalapad na dahon na nakikita natin na ito, yan po ay tinatawag dito na takip asin. Yan daw po yung ginagamit pang takip sa mga lalagyanan nila ng asin ng mga katutubo dito sa Rizal. Asin. Tapos namumunga rin po yan, na dinadayo rin po ng ibon yung bunga niyang malalapad na dahon na yan. Pero sa amin po sa Quezon, tinatawag po yung lagapak. Lagapak. Dahil yung sa laki po kasi ng kanyang dahon, kapag bumagsak, parang lumalagapak yung tumutunog. Napakarami naming natutunan kay Nilbert tungkol sa mga Philippine native trees na nakatanim dito sa Legacy Trail. Pero syempre, hahayaan na lang namin kayo mismo ang maka-experience nito sa pagbisita nyo dito. Kapag mataas po yung tubig dito, nababasa po talaga yung mga sapatos. Kaya naglagay po tayo ng swing na pwedeng gamitin papunta sa kabila. Kaya ito po, pag mayroon ditong tubig, ito po ay nagagamit para hindi mabasa yung paa, yung mga sapatos natin. Yun lang, tatabak lang po natin yung kung alin yung ating dominant foot. Tapos tapak, tapos po dito yung isang kamay para hindi mahulog. Tapos po swing po tayo sa kabila. Oh! At least nakatawid. Tama Basa na. nga lang pagka mataas yan. Oo, mabasa ka pa Basa din. pa din. Matapos namin dito sa Legacy Trail, dumiretso naman kami sa simula ng Discovery Trail ng Masungi Georeserve. Okay, so nandito tayo sa start ng Discovery Trail. Kanina yung Legacy, dito Discovery. Ito yung iconic trail ng Masungi na yung may mga rope installations. Tapos dito, yan, nilagay nila. Yan. Pangalan mo pala eh, nandito na eh. Oh. Wow. Ayun pa Ayan, yung photos. unang punta namin. Oh, 2015 pa pala eh. At dito nga na-timingan namin na namumulaklak ang isang magandang halaman. So, isa sa mga iconic na flora ng Masungi ay ang Jesus vine. Isang species ng strongylodon. Kamag-anak siya ng jade vine. Kasi narte tayo kasi merong namumulaklak dito sa orientation area ng Discovery Trail.
polisiya ay unikot lamang sa salita pong respeto. Respeto po sa lahat ng gumagalaw dito sa loob, simula po sa mga hayop, halaman, mga kabatuhan, mga taong gumagalaw, at bawat tagapangalaga. Kaya po unang-una sa aming polisiya, bawal po tayo magkalat o leave no trace policy. Ano man pong bagay na ating pinasok dito sa loob at hindi pong ilalabas, malaki man po o maliit, nabubulok man po o hindi, kasi uuwi po natin ay segregate o pagpupukot po pa rin at itatapon po natin ng maayos. At sa pagpasok niyo po sa loob, asahan po natin na mayroon pong mga kabatuhan tayong nadaanan. Atin po na lamang pakiingatan yung ating pong mga dalang gamit. At ikalawa po sa aming polisiya, may po lang pinagbabawal dito ang kasangkapan sa paninigarilyo, kagaya po ng lighter, vapes, cigarettes, Ito pala yung kasama natin ngayon sa Discovery Trail, si Kuya Romeo. Ayan. 8 years na siya dito sa Masugid. Wow! Sobrang tagal. So ito yung akitin natin. O, dun tayo sa alternative na daan. Pinahirapan namin yung sarili namin eh. Dito sa Discovery Trail, hanggang sa sikat na sapot ni Rick lang tayo para makapagpalipad ng drone dahil kahapon, di nga tayo nakapagpalipad sa lakas ng hangin. At para makita na rin natin ngayon ang kabuuan ng Masungi Geo-Reserve. Ito na ang sapot. Marami nang nagbago sa Masungi. Mula sa 10% limestone forest cover back in the 1990s, ngayon ay meron ng 70% secondary forest cover. At meron na ring higit sa 400 species ng buhay ilang na matatagpuan dito. Kasabay ng pagbabago sa landscape dito, may mga bagay pa rin talaga na hindi nagbabago. Tulad ng mga issues na kinakaharap ng Masungi. Binakuran at tila inaangkin pa raw ng 3 quarry operators ang gubat na malapit sa Masungi Geo-Reserve sa Rizal. Para sa kanila na tumatayong caretaker ng protected area base sa Memorandum of Agreement sa DENR, iligal ang pananatili ng grupo na napag-alamang armado ng mga baril. Ipinakita kanina sa GMA News ng Masungi Geo-Reserve ang video na ito ng insidente noong Pebrero. Mga tauhan umano ang mga ito ng sinasabing iligal na resort sa Masungi Geo-Reserve sa Baras Rizal. At ang kanila raw sinusugod ay mga forest ranger. Kinumpirma ng Bureau of Corrections ang balak nitong magtayo ng headquarters sa Masungi Geo-Reserve sa Tanay Rizal. Sa pahayag ni Acting Ganun pa man, nagpe-persist pa rin ang Masungi Geo-Reserve, kasama ang mga forest rangers tulad ni Kuya Nilbert at Kuya Romeo. At syempre, kasama rin tayo. Hindi man natatapos ang mga issues, patuloy pa rin ang pagpoprotekta sa lugar na to.